Sa inyong lahat na isama ninyo ako sa inyong mga panalangin na bigyan pa ako ng lakas, mahabang buhay at tamang panahon upang maibahagi ko ang mga nalalaman ko. Kung nais ninyo ng mga susunod na update, hinihiling ko rin ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-share ng video na ito at pag-iiwan ng inyong saloobin sa ibaba. Maraming salamat sa inyong pakikinig, suporta at panalangin. Kumusta na kayong lahat? Nagpasya akong magpakita ngayon dahil hindi ko na matiis ang mga balitang aking nakikita, ang mga pagdakip at panggigipit umano sa mga taong walang kalaban-laban, lalo na sa mga nagsasalita at kumukontra sa administrasyon. Para bang may mga taong natatakot na lumabas ang katotohanan at nais pagtakpan ang mga tunay na may pananagutan sa usapin ng flood control project scandal. Natutuwa ako sa mga pagbabagong nagaganap sa Senado, lalo na sa bagong pamunuan at sa pamumuno ng Blue Ribbon Committee. Ramdam na ng ilan ang pressure dahil alam nilang unti-unti nang mabubunyag sa sambayanang Pilipino kung sino-sino ang mga sangkot sa katiwalian, lalo na ang mga pinakamalalaking personalidad na inuugnay sa kontrobersiyang ito. Kapag muling umusad ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control project, naniniwala akong magsisimula ng lumabas ang mga detalye at mas mapapalapit ang publiko sa katotohanan. Kaya naman humihiling ako sa inyong lahat na isama ninyo ako sa inyong mga panalangin na bigyan pa ako ng lakas, mahabang buhay at tamang panahon upang maibahagi ko ang mga nalalaman ko. Kung nais ninyo ng mga susunod na update, hinihiling ko rin ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-share ng video na ito at pag-iiwan ng inyong saloobin sa ibaba. Maraming salamat sa inyong pakikinig, suporta at panalangin. Ayan mga kababayan, itong si Saldico ay muli pong lumutang at nagsalita sapagkat nakita na po niya may magandang development na po dito sa Senado at magkakaroon at mabubuksan muli ito nga pong Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Sub-Committee Vice Chairman. Ito nga po ay si Senator Marcolita. Mga kababayan, sabi nga dito ni Saldico, siya po ay nakikisuyo. Paki-like po ang video ito. Humihingi po siya ng suporta. Paki-share nyo na rin po ito. At kung gusto nyo pa po ng iba pang mga update, patuloy nyo pong abangan ang kanyang mga videong inilalabas. Mga kababayan, ito po, dito bago tayo mag-umpisa, maganda po ang balita ngayon, pero may kunting bad news tayo mga kababayan. Uunahin po muna natin ang good news. Imbitado po ang 18 Marines at ito nga pong si Saldico, malamang sa malamang mga kababayan, imbitado po ito sila. Gustong ba ninyo yan? Well, kung gusto ninyo, huwag po kayong aalis at aalamin natin ang buong detalye kung ano po ba ang good news at bad news patungkol po dito sa magaganap na pinakakabangan ng bayan, ang Blue Ribbon Committee na pinamumunuan nga po ni Senator Marcolita. Mga kababayan, bago natin tunguhin ang buong detalye, ako po muna ay nakikisuyo muli sa lahat na mga bago pa lang sa ating channel, paki-like, paki-share at paki-subscribe na rin kung inyong mamarapatin. Malaking tulong po ito sa amin na mga content creator. Wala pong bayad yan mga kababayan at tatanawin ko pong malaking utang na loob ito sa inyo. Samantala kabayan, samantala, nakikita nyo po yung sa taas, yung subscribers count. Live po yan. Pag nag-subscribe po kayo, tuloy-tuloy po yan madadagdagan habang nanonood kayo at nag-subscribe kayo kabayan. Pero kung nakasubscribe ka na, wag mo nang hayaan mo na kasi nakasubscribe ka na. Isang beses ka lang pwede mag-subscribe. Ang like, always yan. Always like sa lahat ng mga video. Okay? So ito na mga kababayan, punta na po natin ang ating detalye ngayon. Ano ba ang ating aabangan dito nga sa magaganap? Ayun na, meron na isa kagad 732 na. May isa na. Ano ba ang ating aabangan dito ngayon sa mga 18 Marines mga kababayan?
ito po ang ating aabangan sa mga 18 Marines, no, na magsasalita dyan nga po sa hearing sa Blue Ribbon. Panoorin natin mga kababayan. Ginawa sa amin ng isang officer namin is na pagka itong kung lumabas kayo, ang sabi doon sir, kung lumabas kayo, siguraduhin lang ninyo na mapataob nyo itong gobyerno. Pagka hindi nyo mapataob ito, may kalalagyan kayo. Yun ang sinabi mismo nila sir sa amin. Nakatanggap na ba kayo ng death threat? Yan. Yes, para sa akin sir, kanina po ng umaga po. Bali tumawag yung parents ko sa akin sa Mindanao na may naghahanap sa akin na 3 tao. Inaalam kung saan na daw ang pamilya ko ngayon. At kung kailan ba daw kami ako nawala doon sa lugar na yon, sa bahay na kinalakihan ko. Isabi nila, sinabi ng, I think, barangay Kagawad doon, na matagal na yun siyang wala dito. Nag-asawa sa malayong lugar, tapos matagal lang hindi umuwi diyan sa lugar na yan. Yun ang sinabi, sinabi ng kanina doon sa, kaninang umaga lang po. Yes po. Sino mo po yung may experience na naka-receive ng pagbabanta or death threat sa inyo? Sir, yung pagbabanta kasi noon na ginawa sa amin ng isang officer namin is na pagka itong kung lumabas kayo, ang sabi doon sir, kung lumabas kayo, siguraduhin lang ninyo na mapataob nyo itong gobyerno. Pagka hindi nyo mapataob ito, may kalalagyan kayo. Yun ang sinabi mismo nila sir sa amin. Sir, sabihin ko lang po sir, hindi po kami galit kay boss, kay Kong Saldi, at sa kay Tap Gutesa, yung sa kasama namin. Lumabas po kami para suportahan yung mga sinabi nila. At lumabas po kami para mapatunayan na totoo kung ano man yung mga pinagsisiwalat nila. Ginawa sa amin ng isang officer namin is na pagka itong kung lumabas kayo, ang sabi doon sir, kung lumabas kayo, siguraduhin lang ninyo na mapataob nyo itong gobyerno. Pagka hindi nyo mapataob ito, may kalalagyan kayo. Yun ang sinabi mismo nila sir sa amin. Nakatanggap na ba kayo ng death threat? Yan. Yes, para sa akin sir, kanina po ng umaga po. Bali tumawag yung parents ko sa akin sa Mindanao na may naghahanap sa akin na 3 tao. Inaalam kung saan na daw ang pamilya ko ngayon. At kung kailan ba daw kami ako nawala doon sa lugar na yon, sa bahay na kinalakihan ko. Isabi nila, sinabi ng, I think, barangay Kagawad doon, na matagal na yun siyang wala dito. Nag-asawa sa malayong lugar, tapos matagal lang hindi umuwi diyan sa lugar na yan. Yun ang sinabi ng kanina doon sa, kaninang umaga lang po. Yes po. Sino mo po yung may experience na naka-receive ng pagbabanta or death threat sa inyo? Hindi mga kababayan, revelasyon, ano? Sir, yung pagbabanta kasi noon na ginawa sa amin ng isang officer namin is na pagka itong kung lumabas kayo, ang sabi doon sir, kung lumabas kayo, siguraduhin lang ninyo na mapataob nyo itong gobyerno. Nako. Pagka hindi nyo mapataob ito, may kalalagyan kayo. Yun ang sinabi mismo nila sir sa amin. Sir, sabihin ko lang po sir, hindi po kami galit kay boss, kay Kong Saldi, at sa kay Tap Gutesa, yung sa kasama namin. Lumabas po kami para suportahan yung mga sinabi nila. At lumabas po kami para mapatunayan na totoo kung ano man yung mga pinagsisiwalat nila. Ginawa sa amin. Ayan mga kababayan, ito pong 18 Marines ay supporting po ito doon sa mga isiniwalat ni Sergeant Gutesa at ito nga pong si Congressman Saldico. Hindi po sila galit dito po sa mga ito. So, sa kabila ng lahat ng ito mga kababayan, ay mayroon na po silang mga natatanggap na mga death threat, no?
Kung hindi po totoo at wala pong bigat ang kanilang isisiwalat dito sa Senado, mga kababayan, sa hearing, bakit po marami ang mga nagbabanta ng kanilang buhay? Bakit marami ang nananakot, mga kababayan? At ang tanong, sino ba ang may kapasidad manakot ngayon? At sino ba ang mas makapangyarihan ngayon? Kayo na po ang sumagot, mga kababayan. Hindi ko na po problema yan pag hindi nyo alam. Ito pa. So nakita ko na ang mga pera na ito ay pumunta rin kay Trillanes. At Nako. bakit napunta kay Trillanes? Sabi ko, tinanong ko sila. Dahil siya po yung in charge sa ICC. So bakit ICC? Anong kinalaman nito? So doon sila nagkwento. So nakita ko na parte ng ninakaw sa pondo ng bayan ay napunta nga sa ICC operations na ito. Na ang mga pera na ito ay pumunta rin kay Trillanes. At bakit napunta kay Trillanes? Sabi ko, tinanong ko sila. Dahil siya po yung in charge sa ICC. So bakit ICC? Anong kinalaman nito? So doon sila nagkwento. So nakita ko na parte ng ninakaw sa pondo ng bayan ay napunta nga sa ICC operations na ito. Na Ayan, mga kababayan. So, ang parte po ng ninakaw ng pera ng bayan ay napunta po sa ICC. Kaya naman pala, mga kababayan, group effort ang narinig natin kay Remulla noon, ano ho, ng pagpapadala kay Tatay Digong dyan nga po sa ICC. Kasi nga, may parte pala ang pera ng gobyerno na ninakaw nila para po dyan sa ICC. No wonder, mga kababayan, na talaga naman, ano ho, kahit mayroon pang mga motion, wala po silang sinanto, no? Ayan, mga kababayan, mayroon na po nag-subscribe ulit, 733 na. Alright? So, tuloy-tuloy lang po tayo, no ho? So, yan. Ito yung mga aabangan natin sa atin pong 18 Marines na pupunta po dyan sa Senado, mga kababayan. So, narinig natin si Saldico, ano ho? Good news po yan, mga kababayan. Good news po yan na makakarating po sila dyan, ano ho, sa Senado. At ang problema, ito, may kunti po tayong bad news, mga kababayan. Sana may magagawa pang paraan patungkol dito. Excuse me. 1 hour ago lang po ito, mga kababayan, may post po dito si Attorney Levito Baligod. Sabi niya rito, mga kababayan, dito natin makita kung ano ang pinagdadaanan ngayon ng naiiwang institusyon na nagpupumilit maging independent ang ating Senado. Tandaan po natin sino po yung may mga words ng ang Senado ay independent, dahil first time po in the history na nagkaroon po tayo ng Senado na wala pong kamay ang administrasyon. Ano ho, mga kababayan? So, natanggap ko kahapon ang imbitasyon para sa pagdalo ng hashtag B18, yung Brave 18, sa BRC sa June 4 para sa investigasyon kaugnay sa mali-malitang ninakaw na pera sa kaban ng bayan. Ito na, mga kababayan. Ito po yun. Kahapon, ayan po, no, June 1, Attorney Levito Baligod, ayan po, Bernald E. Tubig et al., former enlisted personnel of the Philippine Military, Senate Blue Ribbon Committee Invitation. Ayan, mga kababayan, no? Signed by Honorable Senator Pia S. Cayetano for the chairperson. Director Josephine G. Herrera, Service Chief Investigation Senior. Ano ba yung sabihin yan? No? So, eto, mga kababayan, ano ho, mayroon pong galing mismo sa Blue Ribbon kay Senator Pia Cayetano, imbitasyon dito sa Brave 18, mga kababayan. Ito po, kahapon yan. Yan ang sinasabi ni Attorney Levito Baligod. Subalit, ito po ngayon. Ito na po ngayon ang nangyari. Ngunit, binawi rin ito kagabi. Aba, kagabi lang, mga kababayan, binawi rin. The Senate is undergoing emulation courtesy of the minority bloc, which is enabled by the executive and the HOR. Si Estrada kahapon, si Villanueva,
Escudero at Marcolita ang isusunod. Papayag ba kayo nito mga kabayan? Klaro na ngayon kung sino ang mga ayaw maimbestigahan ang trilyones na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Takot sila sa sasabihin ni Adrian Bersamin, Amina Pangandaman, ang Brave 18 at iba pa. The fall of majority black is not only the fall of the Senate but the fall of democratic institution into the strong hands of Malacanang. I fear the forebodings. Hay mga kababayan, ito po yung bad news. Ano ho? Sabi dito, no, ito po, no. Blue Ribbon, yesterday po yan. Dear Attorney Baligod and Mr. Tubi et al. This refers to the invitations previously issued to you in your clients, the 18 Marine personnel, to appear as resource persons during the Senate Blue Ribbon Committee hearing scheduled on Thursday, June 4, 2026. Please, sabi nito, please be informed that upon the directive of the chairperson, Senator Pia is Cayetano, the said invitations are hereby withdrawn. Hay nako mga kababayan, winidraw po. Ano ko muna, ding ang bato. O baka maniwala kayo ha, luya yun. Luya yun oh. Gusto nyo, kayo na lang oh. Luya yan kasi kumakati yung lalamunan natin. Wala pa yung ating salabat eh. No? Ayan mga kababayan, kita nyo naman, in-invite na po siya kahapon, pero in-invite na po ang 18 Marines, pero binawi din po kaagad, ano ho? At ayon nga dito kay Attorney Baligod sa kanyang post, si Estrada kahapon, si Villanueva, Escudero at Marcolita ang isusunod. Sa tingin nyo kaya mga kababayan, sino sa tatlong ito ang maaring bumaliktad? At sino sa tatlong ito ang tutulad kay Estrada na kahit tambakan pa ng kaso ay hindi babaliktad, mananatiling nasa kampo ng majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano? Di ba mga kababayan? So, ano sa tingin ninyo? Paano kaya ang susunod na mangyayari dito? Ako mga kababayan, ito medyo malungkot ako kasi binawi, inaabangan talaga ito ng taong bayan. Lahat tayo nakaabang dito. Pero ito mga kababayan, sa tingin nyo ba, kahit binawi itong Brave 18 Marines, kung makakabalik naman si Sergeant Gutesa at makakapagsalita naman itong si Saldico, ano sa tingin ninyo mga kababayan? Okay na rin ba? Para sa akin kasi, para sa akin lang hindi injury speak dito sa ano na to, itong 18 Marines, no? Lahat ng yan, syempre dito kay Saldico, mahuhulog lahat mga kababayan, di ba? Kay Saldico lahat yan, babagsak. O, panoorin natin to. So, alam nga naman kay Adrian yun. Kaya utos yun. Kasi sinabi nga sa akin ni Adrian, tsaka ni Nina, na may instruction si Presidente. Kasi every year, may 100 billion si Presidente. Hindi ko nga nasasabi yun eh. Every year, pati 2026 may 100 billion. Kaya nga, loko-loko nga eh. Tapos alam mo ba sinubmit niya? Lahat flood control yung 2025. Sabi ko, wag naman kung 100 flood control. Portion, kaya binalitan ni Adrian yung listahan. Ayan mga kababayan si Saldico rin po yun. Lahat daw po ay dinala sa flood control. Pinalitan daw. At yan si Adrian at saka si Amina Pangandaman. Di ba tumutugma ito mga kababayan?
sinabi rin ito sa post, ano masabi dito ng post? To, di ba? Masabi dito, ito, klaro na ngayon kung sino ang may ayaw maimbestigahan ang trilyones na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Takot sila sa sasabihin ni Adrian Bersamin, Amina Pangandaman. Wait mga kababayan, nabanggit natin, naalala lang natin si Adrian Bersamin. Naalala nyo naman, di ba? Naalala nyo nung panahon kung saan mainit din itong si Congressman Lian Libiste. Di ba mayroon na itong parang video or dokumento na pirmado ni Adrian Bersamin at binigay na kay Lian Libiste. What if mga kababayan, instead na itong 18 Marines ang makarating dyan, ay si Congressman Leandro Libiste, bit-bit niya, di natin alam kung video or dokumento na nanggaling mismo kay Adrian Bersamin. Naalala nyo dati mga kababayan na may sinasabi si Adrian Bersamin, pagkakatanda ko, ewan kung natatandaan ninyo ha, na yung video or affidavit, di ba nireaksyonan natin na yun dito noon? Saka lang ilalabas sa tamang panahon. Ano kaya ang tamang panahon na gustong sabihin ni Adrian Bersamin? Ito na kaya ang tamang panahon na magkaroon, papalit or mapapalitan ang chairman ng Blue Ribbon or mapalitan ang liderato ng Senado? Kaya imbis na malungkot tayo mga kababayan, wag po muna, relax mo muna tayo. Kasi dito pa lang kay Sergeant Gutesa, Saldico, andyan ngayon si Bersamin, andyan ngayon si Congressman Lian Libiste. Tandaan po ninyo, anak po yan ni Senadora Loren Ligarda. Hindi rin po nakapurma noon, kahit nasa majority pa siya, no? Kila Tuta Soto, hindi siya nakapurma, ang kanyang anak ay kinasuhan pa rin. Di ba mga kababayan? So, ito nga yung isa sa aking matinding analysis at paniniwala na hindi talaga babaliktad itong si Loren Ligarda at yung iba pa. Lalo na yung mga dati na dyan sa majority. Dahil, mga kababayan, kahit nandun sila sa majority, patuloy pa rin silang kinakasuhan. Di ba? Kaya, ano na to mga kababayan, prinsipyo na po ito ng paninindigan. Labanan na po ito ng prinsipyo ng taas noong humaharap sa bayan at taas noon naman humarap sa mga magnanakaw. Taas noo ka kung may malita. Pero pag walang malita, hindi ka tataas ang noo. Ganun po ang iba mga kababayan. Sabi nga ng iba, no? Blood is thicker than water. Baka napalitan na ngayon yan. Blood is thicker than malita. Ay nako mga kababayan. May papanood lang muna ako sa inyong isang video ha. Ito. May papanood lang muna ako sa inyong isang video patungkol po dyan sa blood is thicker than water than malita. Ma'am, reaction lang po. Ma'am, reaction lang po. Mga reaction lang po. May God bless Senator Jinggoy and his family. Ma'am, naiyak po kayo, ma'am. Ma'am, naiyak po kayo. Parang ingot lang yung nagtanong mga kababayan, ano ho? Ma'am, naiyak po kayo? Teary-eyes na nga eh. Alam niyo pag naganyan na tayo, parang papatak na yung luha niyan eh, di ba? Pinipigilan na lang natin. Pero gusto na natin humagulhol eh. Kita niyo naman mga kababayan, ano ho? Kasamahan lang ni Senator Jinggoy, itong si Camille Villar, nagkakaroon na po siya ng teary-eye, no? Hindi po niya kapatid yan.
Pero itong kanyang kapatid, mga kababayan, ito po ang reaksyon. Tingnan natin. Oh. Yan po ang reaksyon ng kanyang kapatid, mga kababayan. Nalalain ko na magkaroon siya ng lakas sa loob na harapin itong mga akusasyon sa kanya. No? Kaya lang sa huli, siyempre kailangan manaig ang katotohanan at saka yung hustisya. No? Kaya yung talagang ano siyempre bilang kapatid na nalulungkot din ako at kasama, nalulungkot ako para sa kanya, sa kanyang pamilya. Kaya lang, sa public servant, kailangan. Nalulungkot ka ba? Nalulungkot ba yung ganyang itsura, mga kababayan? Tingnan nga natin kung talagang nalulungkot nga ba ito si Senator JB para doon sa kanyang kapatid. Mga kababayan, kayo na ang husga, ano ho? Nalulungkot daw siya para kay Senator Jinggoy na kanyang kapatid. Kaya lang, kailangan daw pumanaig ang hustisya. Diba? Sabi nga, face the consequences. Tama nga naman yun. Pero ang tanong, mga kababayan, mayroon pa ba dito? Blood is thicker than water? Or blood is thicker than malita? Wala lang ha. Ano ko lang yung mga kababayan. Kasi tingnan mo naman, di ba? Ang reaksyon ni Senator Villar, talagang talagang titiri-eye, di ba? Naluluha pati nga kanyang boses mangyak-ngyak na, di ba? Pero itong kanyang kapatid, tingnan niyo naman mga kababayan, no? Bukod dyan, may napansin pa kayo dyan? Ito, basahin na natin ang caption, mga kababayan, no? Mga bisita sa Senado nagselfie at nagpa-picture sa loob ng session hall ng Senado si dating ACT Teacher Party List criminal convicted Representative Franz Castro kasama ang ilang kaalyado matapos ang pagkaunsamin ng sesyon sa Senado. Ito, mga kababayan, makikita at mapapatunayan natin na pagkakampi ka talaga ng malita, pagkakampi ka ng mga MPA, pagkakampi ka ng Marcos Bangag Administration, kahit convicted ka na, hindi ka po makukulong. Pero, pagkalaban ka, kritisismo ka, kahit wala ka pang kaso, kikidnapin ka na, papadala ka na sa dahig. Kahit wala ka pang kaso, kahit dyan sa Senado, huhulihin ka, katulad ni Senator Bato. Gagamitin ng lahat, i-weaponize lahat ang pamahalaan ng gobyerno para lang hulihin, dakpin ang nagkikriticize sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero, pagkakampi ka, lining ka ng mga MPA, makabayad black, ayan, convicted na po ito, mga kababayan, si Franz Castro, no? Ng salang child abuse or kidnapping, pagsasapanganib ng mga buhay ng mga kabataan. Diyan nga po sa ating mga kabataan, diyan sa Talaingod, no? Sa Davao del Norte. Nasintensyan po ito, kasama ito si Sator Ocampo, yung dating congressman. Parehas po sila sentensyado sa Davnor RTC. Pero nasaan sila? Ayan, pakalat-kalat pa, pasilpi-silpi pa sa Senado. Kapal na mukha talaga ng mga kababayan. Kung pakapalan lang din ng pagbumukha ang pag-uusapan, wala ka nang makikita sa kakapalan. Tino, ang ganda-ganda pa ng ngiti, oh. Kasama yung mga hipokritang mga matatandang mga nagsipaggurang na lang sa ating bansa na walang pinagkatandaan, itong mga tumatandang paurong ng mga dilawan na ito. Sorry alam ko ginagalang ang mga matatanda, pero itong mga matatanda na ito hindi ito kagalang-galang ayan mga kababayan masayang-masaya sila na mayroong isang senador na nakulong. Bakit? Kasi nag-criticize dito sa Marcos administration. Diba? Dahil kumampi sa nag-criticize sa Marcos administration. Masayang-masaya sila. Ayan
Oh. Andyan si Castro, mga kababayan. Biruin nyo, kapal ng magmumukha nito talaga. Nasaan na ba ang ating hudikatura dito, mga kababayan, di ba? Di ba nga dapat patawan ito ng contempt? Biruin mo, convicted criminal ka na, ba't napakalat-kalat dyan? Iniinsulto mo ba yung mga mambabatas? Insulto talaga ito, mga kababayan, biruin mo. Binagdududahan pa itong MP eh. Convicted criminal pa ito. Nasintensyahan sa DAPNOR. Na-affirm ng Court of Appeals. Isa na lang eh. Supreme Court na lang ang kulang. Supreme Court, pakibilisan nyo naman, aksyonan na ito. Para hindi na ito pakalat-kalat, isang kriminal na itong babaeng ito. Nakakahiya. Diba? Tapos ngayon, nandyan ngayon nakikipusing, nakiki-enjoy ang pagmumukha nitong kapatid. Ito, yung hinuli kahapon, at itong kapatid niya, masaya sila dyan. Ngayon, tell me, sino ba ang mas taker? Ano ba? Blood than water o ano ba? Ayun ang humusga, mga kababayan. Kung sino sa tingin ninyo ang mas matimbang. Matimbang ba ang dugo o mas matimbang ang malita? Yan, mga kababayan. Ito ang kinatatakutan nila na magbukas na muli ang investigasyon. Baka lumutang ito. Baka mamaya sabihin to ni Saldico, ako yan, totoo yan. Lacson, pakisagot nga, at saka titusin. Anong ibig sabihin nito? Apo, sir. Ayan si Lacson po yan, mga kababayan. Titusin naman yung nandun sa katabi niya. Kayo din po, sir. Ingat po kayo, sir. Maulan ngayon, sir. Sir, good luck po, sir. Ingat po kayo. Sure. Ingat po. Sir, ingat po. Go. Guys, start na kami, ha? No way, sorry. Ayun, naka-thumbs up, mga kababayan na yun, si Tito Sin, Panahon po ito ng eleksyon, nitong 2025, mga kababayan. Ayan, huli, kayong dalawa. Paano kaya kung, ayun, thumbs up silang dalawa, Paano kaya, mga kababayan, kung dumating ang punto at maimbitahan si Saldico at isa ito sa may palabas, di Bulaga. Bulaga itong si Tito Soto at saka itong si Lacson. At sasabihin ni Saldico, totoo yan, gamit ko yan, helicopter ko yan, ginamit ng mga yan. Pinagamit ko sa kanila noong 2025 election. Lagot na, mga kababayan, di ba? At sasabihin ni Saldico, totoo, yung sinabi ng dalawa kong mga tauhan, yung 18 Marines, na nag-deliver dyan sa office mo sa Baclaran, Tito Soto ng mga malita. Paktay ka diha, mga kababayan. Sa hindi nakaabot, pakinggan nyo itong kaninang sinabi ni Saldico. Bago pong video ni Saldico ito, mga kababayan, panoorin natin ang buong muli. Kumusta na kayong lahat? Nagpasya akong magpakita ngayon dahil hindi ko na matiis ang mga balitang aking nakikita, ang mga pagdakip at panggigipit umano sa mga taong walang kalaban-laban, lalo na sa mga nagsasalita at kumukontra sa administrasyon. Para bang may mga taong natatakot na lumabas ang katotohanan at nais pagtakpan ang mga tunay na may pananagutan sa usapin ng flood control project scandal. Natutuwa ako sa mga pagbabagong nagaganap sa Senado, lalo na sa bagong pamunuan at sa pamumuno ng Blue Ribbon Committee. Ramdam na ng ilan ang pressure dahil alam nilang unti-unti nang mabubunyag sa sambayanang Pilipino kung sino-sino ang mga sangkot sa katiwalian, lalo na ang mga pinakamalalaking personalidad na inuugnay sa kontrobersiyang ito. Kapag muling umusad ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control project, naniniwala akong magsisimula ng lumabas ang mga detalye at mas mapapalapit ang publiko sa katotohanan. Kaya naman humihiling ako sa inyong lahat na isama ninyo ako sa inyong mga panalangin
Nabigyan pa ako ng lakas, mahabang buhay at tamang panahon upang maibahagi ko ang mga nalalaman ko. Kung nais ninyo ng mga susunod na update, hinihiling ko rin ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-share ng video na ito at pag-iiwan ng inyong saloobin sa ibaba. Maraming salamat sa inyong pakikinig, suporta at panalangin. Mga kababayan, ito po ay sinasabing AI daw po itong video na ito, no? Kung AI ito, napakatalino talaga na ng AI ngayon, ano? Napakahusay na po talaga ng technology. Ayan, no? Dahil hindi na matiis, AI generated hashtag satire, hashtag funny, sabi ganun. Hashtag AI generated. AI generated lang daw po ito, mga kababayan. Pero tingnan nyo, detalyado pati yung eye bag nyo. Pati yung, Kumusta? natin ha, tingnan nyo, pati yung kanyang pagbuka ng bibig, napaka-natural mga kababayan. Yung labi niya, yung kilay niya, yung noo, yung wrinkles, di ba? Yung liig niya, tapos yung anino niya dito sa ulo, ito, hanggang dito, anino. Napaka-husay kung AI ito, mga kababayan, ano? Well, AI daw dito AI daw. Pero, aywan ko, sobrang galing ng AI na ito, mga kababayan. Sobrang galing. Di ba, mga kababayan? Sobrang galing ng AI na ito. Kung ito man talaga ay AI. Ngayon, mga kababayan, balikan natin ang topic natin. Nalulungkot ba kayo? O yun, 38 na, naging 37 na naman. May nag-unsub? Huwag ganon. Isang beses lang. Pag nag-subscribe ka na, okay na yun. Ha? Yan, mga kababayan. So, ito, nalulungkot ba kayo na si Saldico ay yung 18 Marines hindi makapagsalita? Para sa akin, mga kababayan, para sa akin lang to, ha. Palagay ko, strategy po ito, no? Kasi mas uunahin muna siguro dito ngayon si Saldico bago dyan sa mga 18 Marines, no? Bakit, mga kababayan? Kasi nga, pag nagkaagawan na naman ng liderato, magiging minority na naman itong si Marcoleta, di ba? Pupwede na nila ito ngayon kaagad, i-report kaagad, di ba? Magkaroon na kaagad sila ng report, partial report. No, mga kababayan? At ito nga, mabilis na nila magagawa ito kasi nga, kunti pa lang ang mga resource person na papatawag dito. At ang matindi, ayun, nagbalik na, nag-subscribe ulit. At ang matindi dito, mga kababayan, kahit kunti lang ito, mabigat. Ito po talaga ang pinaka mabigat sa lahat na magsasalita dyan. Kumbaga, supporting supporting roles lang sila Gutesa, 18 Marines. Ang main character talaga itong si Saldico. Sang-ayon ba kayo doon, mga kababayan? At malay natin, Saldico at saka si Adrian Bersamin, mga kababayan, ang magsalita dyan. Di ba? 739 na po, mga kababayan. Thank you. Asa nag-subscribe, palakpakan natin. Di ba? Bersamin at itong si Saldico magsalita dyan sa Blue Ribbon Committee sa Huwebes. Ano sa tingin ninyo? Mas gusto ba ninyo yon? Well, ako, mga kababayan, mas gusto ko yun. Okay. So, kung gusto niyo yun, iwanan na natin yan. So, ayan na ha, ang nilalatag natin dito, na yun na nga. Ito po sa Senator Jinggoy Estrada, yung kanya pong post. Mr. President, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. 30% commission daw. How can I demand 30%? What is his basis, Mr. President? Front page na sa lahat ng mga newspaper of general circulation. Grabe, mga kababayan, ang tapang dito ni Jinggoy, ano? Sabi niya, sige, pipirma ako ng waiver para i-open ang aking bank account. Talagang itong ginawa kay Jinggoy, mga kababayan, politika talaga ito.
dahil lang po ito sa kanya pong paninindigan, na ang paninindigan niya ay dito talaga siya sa majority, mga kababayan, sa grupo ni Senator Alan. Dahil ito pong grupo ni Senator Alan ng majority, ito po ay magpapatuloy ng investigasyon sa Blue Ribbon. Samantalang ang grupo naman ni Soto, Lacson, yan po ay magpapatigil ng investigasyon sa flood control. Di ba? Kayo nang humusga dyan, mga kababayan. Siya yung nauna kahapon, ayon nga kay Attorney Baligod, mayroon pa. Mayroon pang iba, mga kababayan, si Villanueva. Si Villanueva, mga kababayan, mayroon din siyang mga post na ganito, no? Pero bago natin tunguhin kay Villanueva, ipapanood ko muna sa inyo ito, mga kababayan, ano? Ito na po yung kahapon na malimalita na dala na sagot ni Vice President Sara Duterte. Ayan, ang dami, mga kababayan, no? At ito nga po ay gustong ipadismiss ng kampo ni BP Sara ito nga po itong impeachment na sinampas sa kanya, no? Karapatan naman ni BP Sara yan, di ba? Kailangan igalang nila yan, respeto nila yan, kilalanin nilang karapatan, di ba? So ito, panoorin muna natin to, sigit lang natin to bago natin tunguhin yung kay Joel Villanueva. Dinala kahapon June 1 ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Senado ang ilang maleta ng mga dokumento na naglalaman ng kanilang sagot sa articles of impeachment laban sa kanya. Sa naging pahayag ni Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng depensa, ang pangunahing hiling ni VP Duterte ay ang pagbasura o dismissal ng kaso. Ngunit kung hindi ito mapagbibigyan, handa naman silang depensahan ang vice-presidente pagdating ng mismong impeachment trial. As I said, ultimately, siyempre, dismissal po ng articles of impeachment. Titingnan natin kung ano yung mangyayari sa proceedings, and we will participate, and definitely we will abide by what is constitutionally permissible in the constitutional processes laid out. Bukod dito, idinetalye rin ng defense team kung ano ang buod o gist ng kanilang isinumiteng tugon sa Senate Impeachment Court. Iginiit ni Attorney Powa ang umano'y mga irregularidad sa House Committee on Justice bago pa man umakyat ang kaso sa Senado. Gayunpaman, sinagot pa rin nila ang bawat puntong nakapaloob sa articles of impeachment. Ang summary po ng answer namin is we really just set forth, yung sabi ko nga kanina, yung defenses ng Vice President, yung nakita nating mga infirmities kahit dun sa naganap na Committee on Justice proceedings, no? Isa na dyan, siyempre, yung sinasabi natin na wala namang ebidensyang naka-attach sa mga impeachment complaints, at yung mga ebidensya umano na inilabas ay inilabas lamang o nagkalap lamang doon sa committee proceedings after we have already filed our answer before the Committee on Justice. Sa tingin namin ay naging infirm yung may mga infirmities yung proceedings bago pa umakyat sa Senado itong articles of impeachment. But having said that, na sabi ko nga, maliban doon, sumagot din kami on the substantive issues. Inihayag din ng abogado na mismong ang pangalawang Pangulo ang sumuri at nag-aproba sa bawat detalye ng isinumite nilang tugon. Definitely, ang isang answer, kami naman po ay mga abogado lamang, no? So, kung ano man ang isusulat namin doon, dapat talaga ay nanggagaling sa Vice Presidente, lalong-lalo na, diba, na binasa talaga niya yung aming answer. At so nagpapatunay na lahat ng nakasulat doon ay nakasaad ng mga depensa para sa kanya. Bagamat may mga reserbasyon ang kampo ni Vice President Duterte dahil sa nakabinbin nilang petisyon sa Korte Suprema na sa ngayon ay wala pang inilalabas na temporary restraining order. Tiniyak ng legal team na rerespetuhin at tatalima pa rin sila sa panuntunan ng Senate Impeachment Court. Jed Neresi. Kaya pala, mga kabayan, iyak dito itong si Luistro dahil nga sa ang sagot pala ni BP Inday Sara ay basura itong ginawa lang impeachment kasi walang mga ebidensya, no? Mga kababayan. Naninindigan si Lead Public Prosecutor Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na walang nakasaad sa impeachment rules kaugnay ng dismissal sa articles of impeachment laban sa isang impeachable official. Kaya giit ng kongresista,
Tututulan nila ang mosyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na i-dismiss ang articles of impeachment. Ayon sa tagapagsalita ng defense team ni VP Duterte na si Attorney Michael Poa, may mga kahinaang labag sa konstitusyon, depekto sa proseso at kulang sa sapat na batayan ng articles of impeachment. Definitely, if there will be move or request towards the dismissal of the impeachment complaint, i-oppose namin yun. I-oppose nyo man yan, mauupos na kayo dyan dahil hindi nyo nahawak, hindi nyo nahawak ang, hindi nyo nahawak ang Senado. Hindi nyo natuta ang Senado. Okay? So, kahit anong gawin pa ninyo dyan, iiyak nyo na lang yan dahil baka nga, pag nabuisit si Senator Alan dyan, pag nakita yan, wala palang mga matitibay na ebidensya. Basura na natin yun. Di ba? Baka sa'yo may matibay na ebidensya. Yung asawa mo, tinago mo, kuwantin sa kasong rape. Punta nga tayo sa Senado mga kababayan. May latest po ngayong malita sa Senado. Tingnan natin. Kapapasok lang po nito 1 minute ago. No? Sa Senado uli. Balik tayo mga kababayan. Ito po ngayon sa Senado ang kaganapan. Sorry. Senator. Yesterday na. Which hearing? Will you attend today's session, ma'am? Will you cover my hearing on basic education? Very good. Yes, ma'am. Yes. Pag will you attend later? Pero ma'am, attend po ng mga college. Alin na po yung majority? Ma'am, answer our question naman. Are you attending? Halaga itong mga problema sa basic education. Ma'am, nakikinig naman kami kanina. Sa foundationing, K-3 foundational learning, sa Adapt a School program, at yung pag-create ng bagong SDO offices for DepEd. Pero ma'am, bakit wala kayo sa session yesterday po? Ay, nandiyan ako mula umaga, yung napasa namin sa BICAM, yung Tertiary Education Act. Mamaya may session po mamaya. May CR break ako, babalik ako. Are you attending later? Mamaya, ma'am. Ayan mga kababayan. So, latest po sa Senado, business as usual na po. Okay na ang trabaho dyan sa Senado. Ngunit, kahapon, wala na po silang sinabi patungkol dyan. Kung ano po ang nangyari. Na nag-iiyakan po itong mga Tulpog Brothers, mga kababayan. For the first time, marunong pala magsalita si Tulpo, ano? Akala natin, pang barangay tanod lang ito. Pang mga away marites at mag-asawa lang ang alam nito, no? Pang mga viral lang, mga OFW, mga iniwan ng APAM, singilan ng APAM doon sa Pilipina. Di ba mga kababayan? Ganito ang mga ano lang ito eh. Tiklop lang ito sa lahat eh. May naalala pa ako dati yung isang kaso ng isang malaking oligarch, no? Mayaman sa ating bansa, yung anak. Tiklop siya doon. Mayroon ako napanood ng ganun ng mga video ng mga kabayan. Yung about hotdog eh. Hotdog yun eh. Ewan ko kung napanood niyo yun. Wala na yun. Nagsalita yung abogado ng nung oligarko, nung mayaman, ala, tiklop eh. Kaya ngayon, ayan, nang naging senador, hanggang doon lang talaga siya. Hanggang sa mga chimay, mga katulong, security guard, construction worker, ganun lang. Pero kung babangga na ito sa mga oligarch, wala na, tiklop na ito. Sa mga political animal sa ating bansa, wala na, tiklop na yung mga kabayan. Panoorin natin din ang kay Joel Villanueva. May nakita tayong video ni Joel Villanueva na napakaganda mga kababayan eh. Parang si Joel Villanueva pala ang unang nag-expose patungkol po dito sa flood corruption. Sino ba ang unang nag-expose ng anomalya sa flood control program? Hindi tama, palpak ang ating flood control program. Meron po tayong 183 billion na budget. Ang DPWH alone, dito sa Bulacan, about 1.7 billion. Pero halos lahat ng towns, lubog. Napangura na si Majority Leader Joel Villanueva. Took them 2 years bago magawa yung feasibility study. After na magawa yung feasibility study, ginawa ba? Hindi po. Ngayon ba ginagawa? Hindi din. Hindi na sila umaasa na may gagawin pa gobyerno. Lokal man, national man. It's the same thing over and over and it just worsens. I'd like to personally thank Senator Joel, no? Because the fact is, in 2023,
when this was not yet a thing or hot, he was already calling this out. Senator Joel has been consistent in at least two things, Your Honor. And the first is he is advocating for genuine flood control projects in his province of Bulacan. Matagal na niyang binabanggit ito. Senator Joel, I attest to the fact na bagyo-bagyo na lang, hindi ko sasabihin taon-taon kasi kung ilang beses tayo daanan ng bagyo, ilang beses din siya tatayo at mag-i-express ng galit sa walang katapusan ng bagyo. Naalala ko lang kasi si Senator Joel, consistent yan doon sa flooding at ayaw niya ng flood control. Ilang taon ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya ng flood control. Galit na galit siya dahil ang Bulacan nababahaan ng flood control. I know na si Brother Joel, 2016 pa lang, 2017, when I left the Senate to go to the DFA, speech na ng speech to tungkol sa flood control As Senator Ping naman said, may resibo. Pero katulad kay Joel Villanueva, peke yung resibo, ghost yung resibo Hindi pala screenshot yun Pinicturean pala ang cellphone, tapos tignan mo yung laman. Member daw siya ng CA, hindi siya member ng CA doon. Walang isang congressman, nakausap yung abogado, kailangan meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Senator Joel Villanueva, dinito lumabas sa GAA. Mr. Chairman, ito yung 2023. Pwede ho ba ibigay natin kay Bryce ngayon, Mr. Chairman? Hanapin niya po dito yung sinasabi niya dun sa House na nandito yung binabanggit niya na may flood control project si Joel Villanueva. Ang program ng General Appropriation Act ng 2023, doon po nakasama yung listahan na project po ni Senator Joel. Alam mo, sabi ng boss mo, wala kayong alam. We have a circumstantial evidence that can prove allegations. Meron bang pruweba, halimbawa? Your Honor, regarding sa mga text messages, wala po. Nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. Oh, pero yung flood control na yun, yung project, sinabi mo, hindi alam ni Senator Villanueva. Galit po kasi siya doon. Hindi humingi ng partikular na proyekto o prosyento si Senator Joel. Binigay din ito nung lumabas sa GAA at i-deliver sa bahay niya sa Bukawi. Yes, boss. See you po bukas 6 p.m. sa GIL. Ang halagang 150 million dila ko sa rest house. Malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng limang ito. 950 million in gross losses, Mr. President. Henry Alcantara, alias Joseph Castro Villegas, has to chips million, 170,000. B as in billion. Nasaan na ito, Lacson? Di ba, ala na ito, hindi na ito kinasuhan, di ba? Nagsauli ito magkano lang sinauli? Kapiranggot lang, ilang milyon lang sinauli, pero bilyon ang ninakaw. 170,000. B as in billion. Sinong maniniwala sa iyo, Engineer Hernandez? You're being confronted with all these documents, all these proofs, Tapos you keep denying and then you have the goal to ask for a legislative immunity. Ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang tao. Ito Yan mga kababayan, ang isusunod nila si Senator Joel Villanueva na sa kampo ng majority. Alam nyo, kitang-kita naman po talaga ng taong bayan kung sino talaga ang totoong mga sanggot dito sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Napakaliwanag po nitong mga ebidensya Ngunit talagang pilit po nila mga kababayan. Pilit po nilang pinagtatakpan. Kaya mga kababayan, sa darating na flood control hearing sa Huwebes, tutukan po natin. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Tandaan po natin, habang mayroon pong tumitindig, katulad ni Senator Jinggoy Estrada, katulad ni Tatay Digong at ni Vice President Inday Sara Duterte, at ng majority ngayon na hindi pa bumabaliktad. Sino man ang bumaliktad dyan, ay masahol pa talaga. Masahol pa
sa lahat ng mga masahol, mga kabayan. Hindi ka talaga karapat-dapat na magserbisyo sa bayan. Ngayon, mga kabayan, huwag po tayong masisiraan o matatabangan o panghinaan ng loob. Bagkos, lalo pa tayong magsumikap dahil nag-unti-unti na po, sabi nga ni Saldico, kinabakabahan na sila, takot na sila dahil unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Kaya abangan po natin ang ating dapat gawin. Kung hindi po natin kaya pumunta sa Senado, sa mga pagtitipon, sa mga rally, ay manalangin, magdasal po tayo na sana maisiwalat na po, mailantad na po kung sino talaga ang totoo at tunay na mga magnanakaw sa pera ng bayan, ang nagpapahirap sa bayan. Maraming salamat sa inyo lahat, mga kababayan. Ayan, 739 ng ating subscribers. Pwede pa po kayo mag-subscribe, mga kababayan, ano ho? At sa mga nag-comment at gusto mo pa shoutout, ito shoutout na natin ang inyong mga pangalan, mga kababayan, ha? Okay, ito na, nasa na ito. Pa-shoutout po, Sir Bimar, lagi akong nanonood sa vlog mo, watching from Leyte, sir. Oy, Dino Abinuha, shoutout sa iyo dyan sa Leyte. Saan ka sa Leyte? Waray-waray ka ba? Taga-diin ka sa Leyte o taga-asamang ka di ay sa Leyte? Dalawa kasi yung salita sa Leyte, mga kababayan. Bisay, Cebuano at saka Waray. Parehas Bisaya. Doris, hi Sir Vimar, watching from Hong Kong. Uy, shoutout sa iyo, Doris. Wow, congrats po, watching from Bahamas. As shoutout po, sabi ni Maria Teresa Bayugos. Bahamas, wow, from Bahamas. First time ko nakarinig na may viewers tayo sa Bahamas. Saan ba bandang Bahamas, mga kababayan? Watching from Australia, Soledad CM. Shoutout sa iyo dyan sa Australia, Ma'am Soledad CM. Saan ka ba sa Australia, ma'am? Watching from Zamboanga City. Shoutout po, sir, sabi ni Esmeraldo Ocrido. Crido pala. Yan, shoutout sa inyo dyan sa Zamboanga City. Idol, balitaan nyo kami, sir, kung kumusta ang mahal naming senador. Po ang sound nyo, maayos pang sound nyo, sabi ni Linda Garbo. Okay po. Ay, oo nga pala, no? May latest po, nandun na siya ngayon sa sa Senado, no? Sa Sandigan Bayan, nakakulong na po siya sa Quezon City. Hindi ko na pang mayroon tayong video kanina eh. Kaso na ko na eh. From Tennessee, USA, BMR, maraming salamat din. More power po sa iyo. God bless you. Sabi ni Yolanda Tigay. Ate Charilo, hello VMR. Sabi niya, galing mo magpaliwanag, VMR, sabi ni Luida Agtang. Thank you po, Ma'am Luida Agtang. Tama ka, Idol VMR, sir. Always fan of solid sa followers mo ko, Idol. Watching from Bohol, Philippines. Mabuhay, Idol VMR. Sabi ni Chris Vito. Ayan, maadyong hapon, kanindyong tanan sa Bohol. Hi, VMR. Good day, watching from Sibuyan, Romblon. Edelberto, oy, Sibuyan, mukhang dyan yung mga naririnig ko, mga magaganda, maraming isda dyan, masasarap, sariwa. Oo, walang sound, sabi ni Susan Bilgica. Ganun ba? Dalangin po namin ng taong bayan, makulong lahat ng kawatan sa kawan ng bayan. Yan, tama po kayo, mga kawatan, dapat makulong kasi inuubos po nila yung pera ng bayan, no? Arnold Galliano. What we need is an independent Senate organized, no major, no minority, no betrayal, no one another servant to the people, no greed power, aim is to serve the country. Pablo Beltran. Tama. Watching from Montreal, Quebec, Canada. Montreal, Canada pala, sorry. Mabuhay ka, Senator Estrada, majority, go, go, go. Susan Villavera. Shoutout sa lahat watching from London. Lucy De La Cruz. Sana ay matuloy na, sabi ni Lita Locaba. Malakas po boses mo, sabi ni Perlita Buena Agua. Ganda ng pangalan, Buena Agua.
Okay naman boses mo, Vimar, sabi ni Angel Timosa. Ako yon, Vimar, always ako like, sabi ni Delma Ripardas. Thank you po sa pagla-like, ma'am. Naririnig ko, sabi ni Susan Belgica. Vimar, totoong hindi natutulog ang mahal nating Diyos. He says the truth but waits for His perfect time. Now is His perfect time to release Tatay Digong, sabi ni Telma Mia Ilyas, no? Napahanga ako, Senator Jinggoy, alam ng taong bayan walang kasalanan. Yan si Senator Jinggoy. Sa shout out naman from Leyte province, sir. Ayan, si Dindo Abinua, taga Leyte. Saan kayo sa Leyte? Shoutout po, sabi ni Anita Tunel. Shoutout sa inyo, Anita Tunel. Taga saan po kayo? Ma'am, isa ako sa taong bayan na strongly nakasuporta kay Senator Jinggoy. Mabuhay po kayo, sabi ni Procesa Rubidoso. Yan. Dapat lang, Senator Alan, ipatawag ang dapat maimbestigahan ng walang takot na sa likod nyo ang more than millions sa Pilipino sa pambababoy sa mga buwis namin, kaban ng bayan. Zinaida Aquino. Salamat, Bimar, sabi ni Chris Vito. Welcome. Sana po mag-subscribe tayo. Sila ang totoong vlogger na hindi nababayaran at totoong makabayan. Thank you sa iyo, Chris Barnido. Thank you, Chris Barnido. Salamat sa paghihikayat mo sa ating taong bayan na mag-subscribe sapagkat tayo po ang vlogger na organic, Duterte supporters at hindi po bayaran kahit kaninong politiko. Salamat, sir, yung inyong tapang mo, magbigay ka ng tamang sagot mo, patnubayan ng nasa taas, sabi ni Michelle Abinuha. Good job, sir, Senator Jingo Estrada. God always, sabi ni Clef Sabilio. Di ba nakabail na siya? Bakit dinakip pa? Another kaso po yun. Plunder na po ito. Wala na pong bail. Salamat, Sir Jingo Estrada. Laban lang at sunod, butuhan, huwag alala. Pa rin kami sa inyo. Ayun, tama. Yung magkapatid na yan, mga kababayan, parehas po yan, re-electionist sa 2022. Kaya wag na po natin iboto si JB. Si Jinggoy na lang po ang iboto natin, mga DDS. Agree ba kayo dyan, mga kababayan? Yes, panalo na si Inday, sabi ni Felix Nutarte. Marunong manindigan kung anong tama. God bless you, sabi ni Aaron Cortez. Hirap na taong walang alam sa batas, nagdununong-dunungan laban o bawi, sabi ni Rose. Ano siguro sinasabi ni Rose? Si Tuta Sen. Ayan, 740 na po ang ating subscribers. Mag-subscribe na po kayo sapagkat nandito kayo sa Organic Vlogger, hindi bayaran. Maraming salamat muli, Pilipinas, as always. Bye-bye!